Manggagala pa yan, mga nagro-loko pa yan, kahit mga matatanda na siya, tutumari pa yan. May mga amiga-amiga yan na mga tsaawa si pa yan sa mga kaibigan nila. Kapwa nila matatanda. Ang sabi nga dito eh, sabi ko hindi nila inaano yung mga matatanda sa Pilipinas, yung mga matatanda. Sinisipa-sipa na lang ng mga anak mo, ng mga apo. Nagugulti pa, di ba? Naabuso. Umihina. Pag mga mayayaman naman, alam nila. Inaalagaan talaga kahit kaya pa ng katawan na independent. Nagpapaalaga na. Hindi, pero dito mayroon yun. Home for the aged. Linado sila ng gobyerno na. Trabaho sila. Magtatrabaho sila para sa bansa nila. Hindi ganun din yung asawa ko. Lagi rin nagtatrabaho. Ano yun? Sa asawa ko, hindi nag-intrigo sa akin lahat ng pera niya sa bangko. Yung sa Pilipinas, ako, pabigat ako sa kanya. Wala akong trabaho sa Pilipinas eh. Pinadadala niya ako. Nandito ako sa Japan. Usapan na namin, yung pag nandito ako sa Japan, sa trabaho, sa kanya lang. Hanggang magkaanak kami. Pero sagot niya yun sa hospital, papanganak ko. Sa aking bahay lahat. Kuryente bahay. Ako sa grocery, pagkain. Ayun yung share ko. Pag sumasweldo ako nun. Ayaw niya nga ako magtatrabaho nun kasi nakakaya daw eh. Arte yun eh. Kasi lahat siya pamilya, walang nagtatrabaho sa umise. Wala sa pamilya nila nagtatrabaho sa mga kulap. Dito sa Japan, factory workers lang. Mga Hapon na farmers. Eh sila may lahi. Tsaka may sipag magpadala sa Pinas. Nakapadala sa pera niya. Padala ng dati. Nakatulong. Kaya maganda rin yung boy ng anak niya. Pinas din. Dahil tuwan-tuwa siya. Sinalaw ng gobyerno. Hindi na siya mag-aalala sa anak niya. Dito kahit mga mayayaman. Dumudugo yung ilong sa pagpapaaral. Pasok sa akin sa college kasi sila suporta ng gobyerno. Sa uniforme nga eh. Talagang pinapanalangin ko lang taga sa Panginoon na huwag niya kaming pabayaan. Yun lang. Sana magtuloy-tuloy yung blessing hanggang pagka-ayos ng anak ko. Hindi kami iwan ng gobyerno. Kahit ayun na lang yung pinakatulong. Mahirap nga kasi magpaaral dito. School ng college. Pag ang kasi mag-uumisi. Kundi man sa anak ko, sa mga apo. Kasi lahi yan, yung pagjajapan, yung pag-uumisi. Nasa lahi din. Kundi, pero hindi naman ko naman inaano yung umisi. Okay naman din sa umisi, di ba? Pero mas maganda kasi yung taong may pinag-aralan. Yung may nasasabi. Para hindi rin naapid. Tito niya, malakas siya. Tsaka hindi lang hakumang pagpapaaral dito, hindi lang hakumang ang bayad hakumang lang, entrance pa lang yun, wala pa yung mga uniforme, wala pa yung gagamitin ng mga anak mo. Kaya kung magkakalis anak mo, hindi mayaman asawa mo, tapos hindi ka sinusuporta ng gobyerno. Kawawa. Umisi lang ang anak, kaya bakura lang. Factory, ganyan. Maid lang din, mga hotel-hotel, yan. Linis-linis ang inidoro. Ayos-ayos ng bed. Ganon. Iba pa rin kasi yung nakapag-aral. Accountancy, maganda yan kasi sa bangko. Yung anak ko kasi kinuha niya accountancy. Hindi niya daw kasi kaya mag-doktor. Yung hahawak siya ng mga tubo. Hindi. Okay na, bye-bye na. May lalakarin pa ako.